Magandang araw, Pilipinas! Namaskar, India. Hindi naman ako sa nagbago, guys. Ako'y napagod lang. Pagod na pagod, B. Pero hindi naman kayo nag-a-accept ng kahit anong reason, di ba? O, sige na, i-chismis na natin to. So, ito na nga, guys. Alam niyo ba, ang sinabi sa akin ng... Ay, umpisa agad sa ganun. So, hindi ko na nga papaligoy-ligoyin pa. Ito na nga ang pagdating nila mami dito sa Pilipinas. Alam ko naman, ito ang pinaka-aabangan nyo at hindi nyo naman inaabangan talaga ang biyanan kong pumunta dito sa Pilipinas. Inaabangan nyo talaga kung ano yung mga kaduktong na chismis na nangyari sa India nung nawala kami. So ngayong araw nga guys, bago ang birthday ni Ado, ay dumating dito sila mami sa Pilipinas. Pero kung mapapansin nyo guys, yung mata ko ay pagod na pagod talaga. Ako kasi guys, ay may klase nung umaga. So ang klase ko guys ay 8 a.m. hanggang 12:30. Pero maaga nga akong umalis at nagpaalam sa mga estudyante ko at sa mga head ko para nga sunduin sila mami dahil yung mga bata ay walang kasama dahil pumasok din yung kapatid ko nung araw na yun. Alam niyo ba guys na pagpunta dito nila mami ay sapilitan pa yan dahil ayaw na nga silang paalisin ng tatay ni Aditya doon sa India. Gusto na nga nila sayangin yung ticket B. Kaya lang nga kasi guys ay nakabook na yung ticket. Binook talaga namin ni Adi kasi alam namin yung ugali nila. Paiba-iba sila ng isip. Lalo na ngayon guys nakakasal nga yung bayaw ko. Alam niyo ba na kinansel na naman namin yung trip namin sa Japan. Dahil nga guys, ang dami kasing ang daming cheche boreche. Tas parang nakakahiya naman guys na magsasaya kami tapos sila may problema sa pera sa India. Alam niyo naman guys, affected talaga tayo dun. At ang bala ko sana guys ay pabinyagan si Afi bago dumating tong biyanan ko. Kaya lang, nabisi nga sa biryani at nabisi na rin ako sa school kaya hindi ko napabinyagan. Siguro pag alis niya na lang para walang kontra. Or baka pabinyagan ko. So, tingnan natin guys. To be honest guys, na-realize ko kasi nung nag-birthday si Ado at nagbinyag siya, ang laki kasi ng ginastos ko doon, umabot ng halos 300k guys. So ngayon, parang sabi ko, parang hindi siya magandang decision sa buhay. Kaya kay Afi guys, ay ayoko nang gumastos kasi hindi ko siya favorite. Charis. At nandito na nga ang aking biyanan na madam na madam. Alam niyo ba tong biyanan ko guys, ay inggit na inggit dito sa sasakyan namin. Lagi niya binabanggit kay Aditya pag nasa India kami. Mas gusto ko yung kotse niyo sa Pinas. Sana bumili din tayo ng kotse na malaki dito sa India kasi lagi kami nagsisiksikan doon sa maliit na sasakyan. Sabi namin ni Adi, saka na kung mag-i-stay ba kami dito? Parang lugi kasi kami, kami na bumili ng charis lang. Pero totoo yun guys. Kasi 'di ba, may bago na siyang manugang. Yun naman pabiliin niya. Kami na naman, charis. Oo, masama ugali ko. Bahala kayo dyan. Kung kayo din naman sa sitwasyon ko, alam ko namang di nyo rin kaya yan. So sabi ko talaga kay Adi, wag muna. Magpipiling prinsesa naman yung aking, pag mabait siya sa akin, push. Alam niya naman ako, maldita ako, diba? Kung di siya mabait sa akin, ba't ako bibili bagong sasakyan? Tapos uuwi ako Pinas, tapos siya gagamit? Okay ka lang. Ito naman guys, sasakyan na to, wala namang magawa yung biyanan ko dito, guys. Kasi nga, alam niya, pinagatian namin ni Aditya yung pinambayad dito. Kaya hindi niya masabi bakit sa Pinas maganda sa sasakyan. Tapos, diba, hindi siya makaganon, di. Alam niyo naman, guys, ang pinunta niya lang talaga dito ay yung mga apo niya at hindi naman talaga kami. So, kaya, ako tuwang-tuwa din dahil makakapahinga ako dito kay Api sa kakabuhat. At ito nga, guys, dinala muna namin sila dito sa mall para kumain ng tanghalian. Alam niyo ba, this time, nakakatuwa talaga yung biyanan ko tsaka yung bayaw ko. Dahil last time, sobrang takot sila tumikim. This time, tikim sila ng tikim ng Filipino food at nai-enjoy talaga nila. At ito na nga guys, inuwi na namin sila dito sa bahay namin. Ang aking muntiing mansyon na napakaganda. Kasing ganda ko. Ganyan-ganyan lang yan, B. Proud na proud ako dyan sa mansion ko na yan. Dahil tuwang-tuwa rin yung biyanan ko dyan sa mansion ko na yan, guys. Dahil kahit nga daw maliit, ay kitang-kita niya naman na gustong-gusto ng anak niya yung ayos ng bahay, ganyan. Yung parang hindi ba nasasayang yung pinaghirapan ng anak niya sa akin, B. Yan naman yung gusto sa akin ng biyanan ko. Alam niyo ba, nagsasalita na naman yan. Hindi ba nagsasabihin na naman yung biyanan ko na nakaka-offend, pero hindi ako na-offend kasi wala akong... Sa susunod na video ko, sasabihin sa inyo para may ebidensya sa mga susunod na vlog. Pero alam nyo ba guys, grabe. May pinagsasabi na naman tong biyanan ko, napaka-ano kasi niya eh. Alam niyo yun, very observant yan. Parang ako yan eh, tingin ng tingin sa paligid. Tapos ang dami niya napapansin. Tapos ayan na nga, yung biyanan ko, kwento-kwento. Tapos inaano niya na naman yung kapatid ko, B. Inaano niya na naman na pumayat ka na, last time mataba ka, ganun pinagsasabi niya.
Buti na nga lang, yung kapatid ko na yun, si Sharina, hindi rin pikon at nanonood din ng vlog ko at alam niya na talaga yung kaprangkahan ng biyanan ko kasi nasabi sa kanya arap-arapan guys. At ito nga guys, ang dala ni Mami at ni Bay para sa kapatid ko, si Sharina, dahil nga diabetic siya guys, ay kailangan niya ng may mga gamot siyang kailangan, mga vitamins siyang kailangan na napakamahal dito sa Pilipinas at sa India napakamura lang. Katulad niyang gamot niya guys sa pamamanhid ba yan? Basta may gamot yan, nakalimutan ko tawag guys eh. Para yan, vitamin B12 ata guys. Tas mahal dito sa Pinas. Parang 8, isang tablet dito sa Pinas. Tas doon sa India guys, binili nila ng isang ganun guys, isang banig ng around 20 pesos lang. Ganun siya kamura, B. Binigyan na nga siya nila Mami ng pang 6 months niyang supply ng vitamins niya. Which is malaking tulong, diba? Kaysa ibabawas niya pa dun sa sweldo nilang magjowa. Ay, asawa-asawan pala. Ang nakakatuwa nga guys, ang sabi ko kasi sa kanila, binigay ko lang yung prescription ni Tita Ina dun sa GC namin. Sabi ko, pag mura, bilhin. Pagka hindi mura, wag bilhin. Tapos, tinanong nga nila sa pharmacy, ay hindi daw basta-basta makita yung gamot na to. So, nag-order pa sila, tinry pa nilang ihabol online. Paalis na nga daw sila ng India nung dumating tong gamot ng kapatid ko. Pero inuna talaga nila, diba? Inuna nila kasi nga, naaawa din sila dyan kasi nga, syempre guys, madaming gamot iniinom, tas nag-i-inject. Tas ayan guys, gabi na guys. Pero ang Indian family ko ay chai is life. So kailangan namin bumili ng gatas. Gabing-gabi na yan guys. Gusto nilang mag-tsaa. Kaya ako pag nasa India ako guys, sabi ko sa inyo, hindi nyo ako mapapagawa ng tsaa kasi ayoko ng expectation na ako palagi gagawa ng tsaa. Alam niyo naman tsaa nila, B. Kahit umaga, pagising hanggang gabi yan. Hanggang madaling araw siguro, ay nagkakape sila kung gising sila. Ay nagtsatsaa sila kung gising sila. Tapos guys, yung iba nga dyan, binabash ako dahil pinatulog ko sa sahig yung biyanan ko. Actually, yung biyanan ko, pinapatulog ko siya sa higaan. Talaga, pero siya yung may ayaw. Pero ngayon, sabi ko sa kanya, napilit ko siya yung unang gabi. Sabi ko dyan sa higaan. Kasi sabi ko, may pasok ako ng maaga. May pasok pa kasi ako guys. May pasok ako maaga, tapos ayoko siyang apak-apakan. So, dun siya sa taas matulog, kaya siya pumayag. Tapos guys, nagklase ako ng umaga ulit, 8 to 12:30. Pag uwi ko ng 12:30 guys, ay nire-ready ko. Nagpahinga lang ako, naupo lang ako saglit, nagready ako, nagpalit ako ng pants. Tapos, ayun naman, as a mom naman ako ngayon, B. Christmas party naman ng anak ko at sabi ko kay Mami, medyang ka maupo. Ayaw niya guys. Ayaw niya maupo sa harap kasi gusto niya, parang feel niya, dapat ako nandoon kasi ako asawa. Ganun siya guys mag-isip. Naiiya siya. Pero sabi ko dyan siya maupo kasi hawakan ko yung anak ko. At tuwang-tuwa, B. Nagpa-picture. Gusto niya pala, B. Gusto niya pala maupo doon. Hindi siya nagsasalita. Gusto niya kasi picture siya, B. Video siya. Tapos story niya dun sa WhatsApp. Para nga, di ba, bongga, madam sa mga kamag-anak. Tapos sinama ko nga siya guys. Sabi ko siya, kaysa kay Adi, siya ang sinama ko sa Christmas party ni Adu. Para makita niya yung Filipino culture. Pero nararamdaman ko guys, na matutulog lang to kasi ayaw nila ng maingay. Ayaw nila ng gantong party. Pero Christmas party ng apo niya. So sumama naman siya. Pero ang ginawa niya lang dyan guys, ay natulog lang siya. Natulog lang siya dyan sa Christmas party ng apo niya. Wala naman ginawa yung apo niya guys, kundi manggulo lang dito sa Christmas party na to. Pero sinama ko pa din siya para makita niya yung Filipino culture na ganito, yung magugulo, tapos yung apo niya lang yung nakakahiya, kasi magulo, hindi nakikisama. Tawa din siya ng tawa. Yung parang nakikita niya talaga yung reality ng buhay dito sa Pilipinas. Ayan. Pero alam niyo ba guys, kahit na maingay dito sa Pilipinas, dahil sa party ganyan, tas karaoke, ay mas gusto daw niya dito kaysa pagka yung mga gatherings nila ng relatives sa India. Kasi nga daw, puro lang doon, chismis, tas lalaitin ka pa, tas naman, lahat awkward, lahat mahiyain. So dito daw sa Pinas, lahat daw ay tag dito, yung parang active ba guys? Ito nga guys, yung panahon na pinag-tricycle ko nga siya dahil nga nasakto kasi to guys na may meeting yung anak niya. Tapos binash na naman ako ng kesyo daw, wala ko daw respeto. Tapos pinagtitripan ko daw yung biyanan ko. Parang lahat ng pagpapahirap dito sa Pinas, ginagawa ko sa biyanan ko. Alam nyo ba guys, hindi siya nahihirapan. Nag-i-enjoy siya sa mga pinaggagawa namin. Talagang nai-enjoy niya. Kasi, as I always mention sa inyo guys, itong biyanan ko, yung pamilya ko at pamilya ni Adi, parehas yan galing sa very, very humble beginnings. So, hindi sila maarte, hindi sila mataas ere guys. Itong biyanan ko talaga, prangka lang siya.
Kahit nung wala pa kaming alta-alta guys, di pa kami nakakaluwag-luwag. Talagang prangka na siya. Kung nanonood ka ng vlog ko dati, talagang prangka na siya. Ugali lang talaga nila sa India yung pagiging prangka. Pero guys, yung mga pagkakaubo, ayun, tulog o, natutulog siya, bi. Pero sama ko pa din siya. Para dyan lang siya, support lang siya. Tapos ayan nga guys, hindi siya naiinis sa akin. Dapat nga pag-jeepin ko siya, sabi ko, Mi, ready ka ba mag-jeep? Kaya lang guys, parang nakonsensya naman ako kung malalaglag siya. Lagot kasi ako sa anak niya, mga anak niya, pag nalaglag yan siya. Marami nga kaming dala guys. Tapos, si Ado kasama namin. So, hindi namin siya sinakay ng jeep. Pero kung wala kaming dala nila Ado guys, sasakay ko siya ng jeep kasi gusto niya naman, willing siya. Kaya lang natakot ako guys, kasi pag nabalian yung nanay nila, ako sisisihin nung magkapatid B. Kaya lang guys, pag dito sa tricycle, ayaw niya kasi nagda-tricycle. Kasi nga para daw siyang hinahatak sa lapag, kasi mababa yung upuan. Pero wala siyang nagawa kasi hindi nga kami sinundo ng anak niya. Kaya ayun, sa susunod na lang yung mga chismis ko sa inyo guys ha. Kasi Pasko na eh.